Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Ang kapayapaan po nandun sa mga ating Panginoong Kristo ang sumainyo. At magandang araw, magandang gabi, anumang oras sa inyong lugar na kinaroroonan. At kami po ay muling nag-aanyaya sa inyo, samahan niyo kami sa loob ng ilang oras ng ating pong pagtatanghal ng Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. At ating pong bibigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan, ang mga panauhin na makapagtanong ng iba't ibang mga bagay ng pananampalataya sa kapatid na Eddie Soriano. Para po hindi na tayo magtagal, minsan pa po ay aming pinagkakaloob sa inyo ang kapatid na Eddie Soriano. Kapatid na Eddie, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kapatid, panauhin, mga kaibigang dumalo dito sa ating Bible Exposition. Unang-una po ay alam namin hindi madaling mag-anyaya sa tao dahil sa ating panahon, ang relihiyon ay nagiging isa pong kabiruan o isang object of ridicule sa mga ibang tao dahil sa nasasaksihang mga iba't ibang gawaing mali sa mga relihiyon sa ating panahon. Yan po ipinagpauna ng Biblia doon sa 2 Pedro, Kapitulo 2 at versikulo 3. Pisahan natin sa 1. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta. Lagay naman sa inyo ay magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak ng mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bubili sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Dahil doon sa mga bulaang propeta, mga maling relihiyon, dahil sa kanilang masasamang gawa, pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Ang isang katotohanan po, mga kababayan, meron talagang katotohanan Meron talagang sa Diyos. Pero marami pong kasamaan, kakumpetensya yung sa Diyos. Naglalaban po ang dalawang ito yung puwersa ng Diyos at yung puwersa ni Satanas. And sa mundo, mas nakararami po ang pumapanig sa masama, kaya dahil doon sa kanilang ginagawang masama, na pagsasalitaan ng masama, pati yung daan ng katotohanan. Kasi majority yung gumagawa ng masasama. Pakinggan niyo po sa 7 ng Mateo, versikulo 13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, kakaunti ang nakakasumpong noon. Kung atin pong ikukumpara yung masama sa mabuti, maluwang ang wika ang pintuan, malapad ang daan, patungo sa pagkapahamak. Kung ang tao po ay mapapahamak at gusto ng kapahamakan, marami kang mapupuntahang ikapapahamak. May bisyo, may droga, may sugal, may pambababae, mayroong pagnanakaw, mayroong mga kung ano-anong masasama. Pero maraming mga lugar yan na pupuntahan mo. Malalapad ang daan at maluluwang ang pintuan. Ganon din sa mga relihiyon. May mga relihiyong maluluwag. Walang bawal, kahit anong gawin mo, pwede, walang bawal. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, makipot ang pintuan, makitid ang daang patungo sa buhay. Kakaunti ang nakakasumpong doon. Kung ikukumpara natin doon sa mga nakakita ng masasamang
mga bagay sa buhay, mas kakaunti yung nakakita ng mabubuti. Kaya po, sa ating panahon, makikita natin ang halos napakaraming tao. Kung alin yung masama, yun ang gusto. Yun po ang ating layo na ang tao mahikayat natin doon sa kabutihan. Kaya lang, alam namin na pagdating sa panghihikayat o pag-aanyaya, pag-iimbita, mahirap mag-imbita. Nagpapasalamat kami at dumalo kayo mga kababayan. Kasi alam namin sa panahong ito ay ang mga tao dala na sa mga relihiyon. Sabi ni San Pedro, napagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Sabi ng Apostol Pedro. Alam namin na maaaring dala na rin kayo o kaya ay may mga duda kayo, pero inayayahan namin kayo magsuri mga kababayan sa sandaling panahong ating pagsasama-samahang magkarinigan tayo na baka sakaling makatulong kami sa inyo at baka sakaling maging daan para magkaroon tayo ng interes na umalam ng talagang katotohanan. Welcome po kayo sa ating programa at umaasa po kami na magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at ready na ang Doha Qatar sa pamamagitan po ng kapatid na Efren Baking. Go ahead, Doha Qatar, please. Maraming salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ang magtatanong po dito ay si kapatid na Alberto Tan, isang Katoliko, at siya po ay 39 anos na. Kapatid na Alberto, go ahead po. Araw po talagang lumalapit sa ating Panginoong Diyos Ama at sa kanyang buktong anak na si Jesus. Sa akin pong paglapit, lagi po akong nagsa-sign of cross. Yun po ba dapat po ba sa ating paglapit kailangan po bang mag-sign of cross? Alam mo, kapatid na Alberto, salamat sa iyong pagdalo at salamat din sa iyong tanong. Magkakaroon ako ng opportunity na maiparinig yung aral ng Biblia sa mga taong bukod sa iyo. Una-una yung sign of the cross. Wala sa Biblia yun. Alam mo, kaya nga mayroong Biblia, yun ang batayan natin ng paglilingkod sa Diyos. Lahat kasi ng gagawin natin, mayroong batayan. Mayroong definite na batayan. Mag-aaral ka ng batas, ang pag-aaralan mo yung Book of Law. Maaaring national, local, o international law. Mag-aaral ka ng inhinyero, meron kang pag-aaralang mga aklat, yung mga batas ng physics, at saka yung mga batas ng matematika. Kasama na rin yung 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 equals 4. Ayun. Merong mga batayan lahat yan. Merong definite na karunungan ang abugasya. Pag nag-aaral ka ng abugasya, meron kang ang mga gobyerno, meron silang itinatadhanang mga aklat na pagbabatayan ng karunungang ituturo sa estudyante ng alinmang sangay ng karunungan. Ngayon, pagdating sa relihiyon, 98% ng lahat ng naniniwala sa Diyos nagbabatay sa Biblia. 98, 95, palagay mo ng 90 nang naniniwala sa Diyos. Mayroon kasi mga taong hindi naniniwala sa Diyos Yung mga ateista, yung mga libre pensador, yung mga free thinkers, hindi naniniwala sila sa Diyos. Pero yung mga lahat ng naniniwala sa Diyos, pag samasamahin mo, 90% ron, Biblia ang ginagamit na batayan. Ngayon, ang Biblia, ginagamit na batayan sa instruksyon ng Diyos na kung mag-aaral tayo ng pananampalataya, dapat yung batayan natin nakasulat lahat. Walang galing sa utak ng ministro. Dapat nakasulat.
Basahin natin ang 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Pansin mo yung salita ni San Pablo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ang disiplina ng pagkatuto kung alin yung nakasulat. Ayun. Dapat kung alin ang nakasulat, yon ang paniniwalaan mo. Yon ang matututuhan mo. Kasi yung nakasulat, yun ang utos ng Diyos. 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Pakaliwanag, ang isinulat ng mga apostol, utos ng Panginoon. Kaya nasulat yan, yun ang pinasulat ng Diyos sa kanila. Samantalang sila'y tinuturuan, ipinasusulat ng Diyos sa kanila, yung dapat na informasyon, aral, salita, karunungan, kaalaman na itatawid sa tao. Gumamit ang Diyos ng instrumentong mga tao para sumulat. Unang-una si Moises, isang prinsipe si Moises, prinsipe sa Ehipto, kinilalang anak ng anak na babae ni Paraon. Kung matatandaan nyo yung 10 Commandments, si Moises ay inampon ng anak na babae ni Paraon, tinuruan sa Ehipto. Isa siya sa mga tao na propetang tinawag ng Diyos, kinasangkapan sa pagsulat ng nakasulat sa Biblia. Tapos tumawag siya ng mga propeta, sumulat din sila Isaiah, Jeremias, etc. Tapos sa panahon ni Kristo, tumawag siya ng mga apostol na pinasulat ni Kristo ng kanyang mga aral. Sabi ngayon ng mga apostol, kung mag-aaral kayo, matuto kayo sa amin, wag hihigit sa nakasulat. Dapat kung alin yung nakasulat, yun ang matutuhan natin. Pag hindi nakasulat, hindi kasama yun sa dapat nating tanggapin. Kasi hindi yun ipinasulat ng Diyos eh. Hindi yun sinabi ng Diyos. Alam nyo sa mundo, ang isang totoong dapat maintindihan ng tao. Sa mundo, mga kapatid, maraming katha. There are so many inventions sa mundo. 7:29 ng Ecclesiastes. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ayun, maraming katha ngayon eh. Mga imbento, hindi nakasulat sa Biblia. Halimbawa, ang imbento ng pastor, yung Trinity. Wala naman sa Biblia yung salitang Trinity eh. Wala yon. Yung Santa Cena, yung banal na hapunan daw, tapos may abulo yan, wala sa Biblia yun eh. Ang nasa Biblia, hapunan ng Panginoon, hindi Santa Cena. Hapunan ng Panginoon. Eh yung hapunan ng Panginoon, pinalitan nila ng banal na hapunan, tinawag na Eucharist. Wala naman sa Biblia yung inimbento na yun eh, na Eucharist, na papakainin ka, tapos hindi ka papainumin. Meron ba namang pagkain walang inom? Kakain, iinom. Ba't ikaw hindi ka pinainom? Eh, ang sabi ni Kristo, kainin, tapos uminom. Talagang natural yung pagka kumain, iinom. Eh, bakit yung mga pinakain membro hindi pinainom? Kulang. Wala sa nakasulat yon. Kaya kailangan matuto tayo, huwag hihigit sa nakasulat. Ibig sabihin ng huwag hihigit sa nakasulat, eksakto. Kung ano talaga yung nakasulat, yun ang matutunan natin. Ngayon, hindi mahirap ngayon hanapin sa Biblia. Meron ng computer kasi. Tinan mo, pagka nag-ano ka sa Facebook, bilyon-bilyon ng tao sa Facebook no? Pero pagka nag-click ka ng pangalan, agad-agad nakikita yung pangalan sa Facebook Ganon din sa Biblia.
napaka-liit ng Biblia kung ikukumpara sa record ng bilyon-bilyon tao sa mundo ngayon na gumagamit ng internet at saka Facebook. Bilyon-bilyon ng tao sa internet eh. Pero madaling makita. Kaya sa Biblia, madali mong makita ngayon, meron bang sign of the cross? Tingnan nga natin, kapatid na Luz, pahanap mo nga sa computer kung ano ang sasabihin ng computer. Opo, hanapin natin ang sign of the cross sa English Bible, sa Douay-Rheims version, from Genesis to Revelation, result, no word or phrase found. Kung nakikita mo yan, kapatid na Alberto, yung Douay-Rheims version ng Biblia, yan ang Biblia Katoliko mismo. Yan ang ginagamit ng Katoliko, kaya dyan natin hinanap. Yung palang sign of the cross, wala pala sa Biblia Katoliko mismo eh. Tignan naman natin sa ibang Biblia. Sa lahat na ng Bibliang Ingles, meron bang tinatawag na sign of the cross, kapatid na Luz? Hanapin po uli natin in all English translation. Let us search for sign of the cross from Genesis to Revelation, result, no word or phrase found. Ayan, ang sabi ng computer, hindi pala naman nakasulat yung sign of the cross eh. Paano mong gagamitin yun? Alam mo kung ano yung sign of the cross, kapatid? Basahin natin, kapatid na Daniel, yung Discourses on the Apostles' Creed na isinulat ni Reverend Clement H. Crack sa pahina 17, kapatid na Daniel. Ito po ang sinasabi ng Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement Crock, page 17. Saint Teresa states that Satan had no power over the cross, nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. Ayon daw kay Santa Teresa, hindi naman apostol yun. Hindi naman mangangaral ng Diyos yun. Ang sabi raw ni Santa Teresa, yun daw sign of the cross, yun daw ang strongest and most powerful weapon against Satan. Yung pala, panlaban kay Satanas yung sign of the cross. Yun ang sabi ng libro. Bakit pag nakaharap ka kay Santa Maria, nagsa-sign of the cross ka? Satanas ba si Santa Maria? Medyo yata may mali. Bakit? Panlaban pala kay Satanas. Ba't mo naman sa harap ng estatwa ni Maria, magsa-sign of the cross ka? Bakit pagpasok sa simbahan, yung pala'y panlaban kay Satanas yung sign of the cross? Bakit ginagamit mo sa harap ng altar? May Satanas ba sa altar? Mag-isip ka, kapatid na, ha? Ito pa ang panalangin, hindi namin ito inimbento. Ito'y isinulat sa maikling katisismo, kapatid na Daniel. Ito po ang maikling katisismo, pahina 3, may nilabstat ni J.C. Abril at imprimatur ni Hernando Antiporda, printed and published by Catholic Trade, Manila Incorporated. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz ang ipag-adyam mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Ang tanda pala ng Santa Cruz, pang-adya sa kaaway. Magkapareho. Yung sinasabi ni Santa Teresa raw, na yun ang mabisang panlaban kay Satanas doon sa Apostles' Creed, at dito naman sa katisismo ni Hernando Antiporda, yung palang tanda ng Santa Cruz o sign of the cross, pag-aadya sa kaaway. Kung pag-aadya sa kaaway, mananalangin ka sa Diyos, ba't ka naman gagawa ng sign of the cross? Bakit pagkakain bago dumulog sa lamesa, nagsa-sign of the cross? Pang-adya pala sa kaaway, kaaway mo ba naman yung pagkain? At meron pa ako nakikita, nakasakay sa jeep o sa bus, nung nagbubusak ng jeep, pag natatapat sa simbahan, nagsa-sign of the cross. Ganun ka ako, yung pala'y pang-adya sa kaawa, yung pala'y panlaban kay Satanas. Ba't pagtapat sa simbahan, dali-daling nagkukuros? Magulong aral yan kasi wala sa Biblia. Mag-isip ka, kapatid. Hindi naman sa akin galing yun galing sa libro nyo. Kaya ko naman kinuha sa libro nyo ang sagot dahil wala naman kasi sa Biblia. Diba?
Kasi hindi nakasulat sa Biblia na pag mananalangin, mag-sign of the cross ka. Wala nun. Wala nun sa Biblia. Eh di hahanap ako ng ibang impormasyon. Eh nakita ko sa librong Katoliko, yung palang sign of the cross, pang-adya sa kaaway, panglaban sa kaaway, at pinakamabisang panlaban kay Satanas. Eh sabi ko, may mali. Mali talaga, kapatid. Sana naunawaan mo, kapatid na Albert. Salamat. Kaawaan ka nawa ng Panginoon, kapatid. Lipat naman po tayo agad sa Giginto, Bulacan. Nandun naman po si kapatid na Danny Navales at kapatid na Rick Erese. Giginto, Bulacan, go ahead please. Opo, salamat po sa Diyos. At ang magtatanong po dito mula sa Giginto, Bulacan, kapatid na Eli, kapatid na Daniel, ay si kapatid na Corazon Reyes, ang Katoliko, taga Paumbong, at 61 years old. Ito na po si kapatid na Corazon. Ang itatanong ko lang po, paano po ang ibig sabihin ng Antikristo? Salamat po sa pagdalo, kapatid na Corazon. Una, yung po salitang Antikristo, ang salitang anti kasi kalaban eh. Gaya nung antibiotic, kalaban nung biotic. Kalaban ng mikrobyo, kalaban ng mga bakterya, yun ang antibiotic. Pag sinabi pong Antikristo, ang ibig sabihin po sa Biblia noon, kalaban ni Kristo. Hindi naniniwala at hindi sumusunod kay Kristo. Mula pa ng una, marami na po niyan. Basahin natin ang unang Juan 2:18. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Nung malapit na po matapos ang unang siglo ng siglong Kristiyano, nung 1st AD, ay sinabi ni San Juan, anyo 98 po nang isulat niya yan, more or less eh. Sabi niya, mumunting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Kahit ngayon, sa panahon ni Juan, buhay pa si Juan Apostol, lumitaw ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Kaya hindi pa po tayo pinanganganak, may mga Antikristo na. Alam niyo po kung ano yung mga Antikristo. Basahin natin dyan din sa unang Juan 2:19. Sila'y nakagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nakagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Yung palang mga Antikristong tinutukoy ni Juan, yung mga humiwalay sa mga apostol, yung nagturo ng ibang aral sa itinuturo ng mga apostol, yun pala ang mga Antikristo. Kaya ang tagubili ni Juan mismo sa mga kapatid, pagka may dadating sa kanila na hindi yung aral nila ang itinuturo, Antikristo yon, huwag nilang tatanggapin sa bahay. Sabi niya dun sa ikalawang Juan 1:10. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Ayon, ang sabi sa mga Kristiyano noong una, pag dadating sa inyo yung Antikristo, magtuturo ng ibang aral, iba sa itinuro ng mga apostol, huwag niyong tatanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang babatiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya, nararamay sa kanyang masasamang gawa. Kaya yung pong Antikristo, panahon pa ng mga apostol, may naglitawan na. Lalo na sa ating panahon, marami pong Antikristo. Yan po yung mga kalaban ni Kristo. Kaaway ni Kristo, hindi sumasang-ayon kay Kristo. At meron po mga Antikristo na ang misteryo ganito. Kunyari, sinasabi nila si Kristo rin,
pero antikristo sila. Sinasabi nila si Kristo rin, pero antikristo sila. 24:4-5 ni Mateo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami." Kita mo kapatid, hinulaan ni Kristo, merong magsasabi pa na siya ang Kristo. Pero ililigaw ang marami, antikristo rin yan. Kahit na sinasabi pa nila Kristo, pero nagliligaw naman sila, kalaban din sila ni Kristo. Sabi ni Kristo, mag-ingat kayo, sabi niya sa mga unang Kristiyano, marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Magsasabi ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Kasi ang mga antikristo, yan ay ang mga magliligaw, babaguhin ang aral ni Kristo, magtuturo ng ibang aral. Basahin natin ang unang Timoteo 6:3. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masasamang akala. Yung mga antikristo, sabi ni San Pablo, yung nagtuturo ng ibang aral, hindi sumasang-ayon sa salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng Panginoong Hesukristo. At tinan nyo mula pa nung una meron ng antikristo. Ang salita ni Kristo kinokontra nila. Eto, papakita ko sa inyo isang halimbawa. Sa Mateo 23, ang sabi ng Panginoong Jesus sa 9, ganito, At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Sabi ni Kristo, yung tunay na Kristo, ano po? Yung Kristong nakausap ng mga apostol. Huwag kayong tatawag ng ama sa kanino mang tao sa lupa. Pagdating sa relihiyon, ipinagbabawal po ni Kristong tawagin mong ama ang sino man tao sa lupa. Sapagkat iisa ang inyong ama. Sa makatwid bagay, siya na nasa langit. Kaya ang turo niya, manalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka. Kaya ang tatawagin nating ama, lalo na sa pananalangin, yung amang nasa langit. Huwag tayong tatawag ng ama sa sino mang tao sa lupa pagdating sa relihiyon. Ulitin mo nga kapatid na Daniel 23:9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Yung tawag na ama, hindi dapat itawag yun sa tao sa lupa pagdating sa relihiyon. Yung ama, pwedeng itawag yun sa bahay. Yung tatay mo, yung biological father mo, yung talagang asawa ng nanay mo, na sila ang may anak sa'yo, tinatawag natin yung ama ng ating mga laman. Pero pagdating sa relihiyon, walang utos si Kristong tumawag tayo ng ama sa kanino man. Bawal nga niya alam nyo,